Kung gusto mong malaman kung gaano kalaki ang tunay na kayamanan ng pinaka-iconic na actress na ipinagmamalaki ng Pilipinas, dapat mo talagang panoorin ito hanggang sa dulo. Kasi si Nora Aunor, ang ating Philippine superstar, hindi lang basta sikat, hindi lang basta award-winning, hindi lang basta national artist. Pero narito ang bagay na hindi mo inaasahan. Ang babaeng ito na dati ay nagbebenta ng mani sa loob ng mga bus at nagbebenta ng malamig na tubig sa harap ng Bicol Express train station ay nag-iwan ng kayamanang nagkakahalaga ng 1.1 billion. Kasi ang tunay na kwento ni Ate Guy ay hindi lang kwento ng isang sikat na artista. Ito ay kwento ng isang batang mahirap na naging isa sa pinakamayamang entertainers sa kasaysayan ng Pilipinas. At ang tanong ngayon ay, sino ang magmamana ng lahat ng ito? Ang buong pangalan niya ay Nora Cabaltera Villamayor. Ipinanganak siya noong Mayo 21, 1953 sa Iriga, Camarines Sur. Kilala rin siya sa palayaw na Ate Guy. Siya ay hindi lang isang actress. Siya ay recording artist, siya ay film producer, at ang kanyang karera ay tumaas mula 1967 hanggang 2025. Mahigit 50 taon sa industriya. Siyam silang magkakapatid, kabilang sa kanyang mga kapatid si Eddie Villamayor, isang dating aktor din. Ang kanilang mga magulang ay sina Antonia Cabaltera at Eustacio Villamayor. Simple lang ang pinagmulan. Walang silver spoon, walang koneksyon sa showbiz. Pero ang buhay ni Nora sa kanyang kabataan ay hindi madali. Isipin mo ito, isang batang babae mula Iriga, Camarines Sur, nagbebenta ng mani sa loob ng mga bus, nagbebenta ng malamig na tubig sa harap ng Bicol Express train station para lang may makain. Hindi ito drama, hindi ito eksena sa pelikula. Ito ang tunay na buhay ni Ate Guy bago pa man siya sumikat. Kaya naman nang matuklasan ang kanyang talento, hindi na siya huminto. Ang kanyang lola na si Teresa ang unang nagturo sa kanya na kumanta. Ang unang kanta na kanyang natutunan ay ang The Way of a Clown. Pagkatapos ay dumating si Tita Ben Aunor na nagturo sa kanya ng diction, interpretation at expression habang kumakanta. Si Tita Ben din ang nagbigay sa kanya ng screen name na kilala nating lahat ngayon. At hindi nagtagal, ang batang nagbebenta ng mani ay naging champion sa The Dairy Gold Jamboree Radio Singing Contest. Ang kantang nagpapanalo sa kanya, You and the Night and the Music. Pero hindi doon natigil ang kanyang pagsisikap. Sumali siya sa The Liberty Big Show, nanalo ulit. Sumali siya sa Tawag ng Tanghalan, natalo sa unang pagsubok. Pero narito ang bagay na dapat mong tandaan. Ang mga taong tunay na destined for greatness ay hindi titigil sa isang pagkatalo. Kaya bumalik siya. At sa pangalawang pagsubok, naging champion siya sa Grand National Finals ng Tawag ng Tanghalan noong Mayo 29, 1967. Ang kantang nagdala sa kanya sa tuktok, Moonlight Becomes You, mula sa Bicol Express train station patungong national stage. Ganon kabilis, ganon kagaling. Simula 1967 hanggang 2025, si Nora Aunor ay nakagawa ng mahigit 180 films. Hindi lang isa o dalawang genre: musical comedy, romantic comedy, romance, drama, biographical, film noir, action, thriller, horror, art house films. Mahigit 360 singles ang kanyang inilabas. Nag-record siya ng mahigit 200 songs. Naglabas siya ng mahigit 50 albums. Ang dami ng awards na kanyang napanalunan, hindi na mabilang. Philippine Box Office Queen Awards noong 1970s, 1980s at 1990s. Best Actress Awards mula sa FAMAS Awards, Gawad Urian Awards, Asian Film Awards, PMPC Star Awards for Movies, Metro Manila Film Festival, at hindi lang sa Pilipinas, Cairo International Film Festival, Asia Pacific Screen Awards, awards sa Malaysia, Brussels noong 2004, Italy noong 2012, Australia noong 2012. Pero ang pinaka-iconic na performance niya, ang nagpatunay na siya ay world-class, ay ang Floor Contemplation Story.
Ang pelikulang iyon ay hindi lang isang pelikula. Ito ay isang cultural moment para sa buong Pilipinas. At ang performance ni Ate Guy doon ay nagpatunay sa buong mundo kung sino talaga siya. Kaya naman siya ang kauna-unahang Filipino actress na umupo bilang juror sa International Film Festival sa Hawaii noong 1996. Kaya naman siya ang tanging Filipino na na-feature sa HBO, ang American Cable Network, sa isang documentary film tungkol sa mga pinakamahuhusay na actresses sa buong mundo noong 1997. Isipin mo iyon, sa buong mundo, si Nora Aunor ang kumakatawan sa Pilipinas. At noong 2022, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbigay sa kanya ng pinakamataas na parangal sa sining, ang titulo ng National Artist. Sa personal na buhay ni Ate Guy, ikinasal siya kay veteran actor na si Christopher De Leon noong Enero 25, 1975 sa civil ceremony. At nag-renew sila ng kanilang vows noong Enero 2015, 1915 sa religious ceremony. Mayroon silang isang biological child, ang aktor na si Ian De Leon. Ipinanganak noong 1975 at mayroon silang 4 na adopted children, sina Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth. Ang kanyang apo naman ay si Janine Gutierrez, na kilala rin nating lahat bilang isang sikat na actress ngayon. Pero hindi naging masaya ang lahat sa kanilang pagsasama. Ang kasal nila ni Christopher De Leon ay na-dissolve noong 1996. Nagpatuloy ang buhay, nagpatuloy ang karera. At noong 2008, si Nora Aunor ay naging permanent resident ng United States habang pinanatili pa rin ang kanyang Filipino citizenship. Pero kahit nasa Amerika na siya, hindi niya kinalimutan ang Pilipinas. Noong 2011, bumalik siya para ipagpatuloy ang kanyang acting at singing career pagkatapos ng 8 taon na pahinga. Kasi ang Pilipinas ay hindi makakalimot kay Nora Aunor. At si Nora Aunor ay hindi makakalimot sa Pilipinas. At ngayon, ang tanong na matagal na nating gustong malaman, gaano kayaman si Nora Aunor? Ayon sa CelebrityNetWorthTool.com na na-update noong Abril 17, 2025, ang total net worth ni Nora Aunor ay umabot na sa $20 milyong. Sa Philippine peso, iyon ay 1.1 bilyong piso. 1.1 bilyon na piso. Mula sa batang nagbebenta ng money sa loob ng bus, patungong billionaire level na legacy. Pero narito ang bagay na mas mahalaga kaysa sa numero. Si Nora Aunor ay pumanaw noong Miyerkules, Abril 16, 2025, habang nag-undergo ng heart procedure. 1 buwan bago pa man ang kanyang ika-72 kaarawan noong Mayo 21. Ang Philippine superstar, ang babaeng nagbigay ng boses sa mga walang boses, ay wala na. Kaya naman ang tanong ngayon ay hindi na lang gaano siya kayaman. Ang tanong ngayon ay, sino ang magmamana ng lahat ng ito? Ayon sa impormasyon, ang mga naiwang kayamanan ni Ate Guy ay ipapamana sa kanyang anak na si Ian De Leon at sa iba pang mga kapatid nito. Kasama na rin dito ang kanyang mansion sa La Vista Green Hills, Valencia, Balete, na isa sa mga pinakamagandang bahay sa Pilipinas. Ang legacy ni Nora Aunor, ang 1.1 bilyong piso na kayamanan, ang mahigit 180 films, ang mahigit 360 singles, ang lahat ng parangal mula sa buong mundo ay mananatili. Hindi lang sa pera, hindi lang sa ari-arian, kundi sa bawat pelikula na kanyang ginawa, sa bawat kanta na kanyang inawit, sa bawat puso ng bawat Pilipino na lumaki sa kanyang mga obra. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalan ni Nora Aunor, tandaan mo ito. Hindi siya naging Philippine superstar dahil sa swerte. Naging Philippine superstar siya dahil kahit gaano kahirap ang buhay, hindi siya huminto. At iyon, ang kayamanang walang pera ang makakatumbas. Rest in peace, Ate Guy. Nora Aunor, Philippine superstar, national artist, 1953 to 2025.